Hello, this is Teacher Marine and welcome back sa ating Chismith, part 70 na po ito. At ang kwento natin for tonight ay tungkol kay Hebe na anak ni Zeus and Hera, the king and queen of Mount Olympus. Itong si Hebe ay hindi gaano kilala sa Greek mythology, pero she holds one of the most important roles sa Mount Olympus. Siya lang naman kasi itong cup-bearer ng mga gods and goddesses or the Olympian deities. Siya yung tagadala ng ambrosia and nectar sa mga iyon para manatili ang kanilang immortality, vitality, energy, and lahat ng may E. Sure. Ayon sa ilang kwento, ito raw si Hebe ay galing kay Hera through parthenogenesis. Ang parthenogenesis ay ang abilidad ng isang god or goddesses na magkaroon ng sarili niyang anak without the help of any guy or without intercourse. Ganun. Another version of the story naman ay anak talaga siya ni Zeus at Hera. So isa talaga siyang full Olympian deity. Sinasabing itong si Hebe, since siya nga ang goddess of youth, para siyang divine maiden in the full bloom of adolescence. Ganun. Hindi raw siya katulad ni Ares na kanyang kapatid na, di ba nga, god of war, syempre yung mukha ay matured na matured. Hindi siya katulad ni Eileithyia na goddess of childbirth na pag nakita mo raw yung mukha ay parang, hey girl, what have you been doing? Nag-labor ka ba buong taon? Ganun. At totally kabaliktaran daw siya ni Hephaestus. Di ba si Hephaestus yung deformed son of Hera? Yung pangit yung itsura, pero naging god of the blacksmiths. Ang nature daw nitong si Hebe ay beautiful, peaceful, and nurturing. Also, napaka-obedient din daw niya sa kanyang nanay. Siya yung kahit hindi mo utusan sa bahay pero kumikilos pa rin siya. Kasi alam naman daw niya ang role niya as the daughter of the queen of Mount Olympus. So ito bang si Hebe ay naging forever cupbearer sa Mount Olympus? The answer is no. Bakit? Kasi itong si Zeus nagkaroon ng mortal lover. Yung Trojan prince na si Ganymede. Kung matatandaan ninyo si Ganymede, kinahumalingan siya ni Zeus, na in love sa kanya si Zeus, hanggang sa dalhin niya si Ganymede sa Mount Olympus at sinabi niya na, Ganymede, ikaw na ang magiging bagong cupbearer ng mga gods and goddesses. Kung gusto niyo pong panoorin ang tungkol kay Ganymede at malaman ang buong story, puntahan niyo lamang po ang aking YouTube channel or sa TikTok, available po doon ang kwento ni Zeus and Ganymede. Nung pinalitan ni Zeus si Hebe as the cupbearer, nagtanong daw itong si Hebe, sabi niya, bakit naman po? Wala naman po akong ginagawang masama. At ang sinabi raw nitong si Zeus ay, dahil kasi lately parang natataranta ka na, parang hindi ka na nagiging masaya dyan sa trabaho mo, parang nadudulas ka na sometimes kapag naglalakad ka para mag-deliver ng ambrosia and nectar. Pero yun ay, ginaslight lang siya ni Zeus, para lang mailuklok sa trono yung kanyang young lover. Nung malaman ni Hera na pinalitan si Hebe ni Ganymede, sobrang nagalit siya. Pero again, nature ni Hera, hindi niya naman pinarurusahan itong si Zeus. So ang sabi na lang niya sa anak niya, hayaan mo anak, tingnan mo na lang yung brighter side kung bakit nangyari yan sa'yo. Then later on nga, napangasawa nitong si Hebe si Heracles or Hercules. Binigyan kasi itong si Heracles ng reward of immortality dahil sa una, nagawa niya ang lahat ng 12 labors na pinagawa sa kanya. Ang naging reward niya, nung mamatay nga siya, ay si Hebe. Diyan po nagtatapos ang ating kwento tungkol kay Hebe. So kung gusto niyo pa pong makinig ng ganitong chismiths, ay mangyari lamang po na i-check ang aking YouTube channel, TikTok, or Facebook account. Mababrowse niyo po doon yung iba't ibang myths na naikwento ko na po. Okay? Thank you so much for watching. And yes, sana nga talaga magbalik na tayo sa ating 50 chismith. Thank you for the support, guys.